Okay. So, na na ano po kasi, na-lowbat yung isang laptop ko po. Nabasa niyo na po ba? So, di ko na lang basahin. Hindi, joke lang. Basahin ko natin. Instead of an, T and ta can be attached after verbs or adjective to show negotiate. Okay? A negation. Ta, example, it might be two choices for you. Whether gamitin yung an or ti and ta. Depende po siya sa inyo. Parang meron tayong dalawang way para gamitin to show the negative meaning ng sentence. Example dito, di ba kanina, pika, an, ang nilagay natin at nilagyan natin ng wayo. Pero pwede rin daw natin siya alagyan ng chi, anta. Example, from the 비가 오다, 'di ba? To be rain, or to rain. Ta, lalagyan natin dito ng ji, anta. Paano? Uji, an, we add ayu for informal. So, naging 비가 오지 않아요. Okay? Take note nyo na lang po kasi may sometimes na sentence lumalabas po, it's either anwayo or uji anayo. Just remember, both sila, pare silang giving negative. Okay? Wala naman po kayong pag-aalalahanan kasi hindi naman po kayo mag-writing test. It's just only reading and listening. So if aware naman kayo sa grammar niya, okay na yun. No need to memorize how to write. Just memorize nyo lang siya na maging aware kayo sa meaning ng grammar na to. Okay. Meron tayong isa pa dito. When negating verbs that combine a noun and hata, and is placed between the noun and hata. Sa example, di ba mostly, ang meron tayong combination ng noun and verb na sa naging noun, naging verb siya. Example, il is a work. And nilagyan natin ng hada, naging to work siya na verb. Tama po ba? Meron tayong ganyan na vocabulary. Punta na lang po kayo sa previous chapter natin. So, when you say ilhada is to work. Pero if you want to use a negating verbs, gusto nyong maging negative sa sentence na to, paano daw? Ihiwalay natin yung noun and yung verb niya. Paano? Space, an, heyo. Ganyan. Bakit po siya naging heyo? Again, always remember kapag it ends with hada, automatic ang informal niya ay heyo. Okay? Note ko lang po sa mga hindi naka-review. So, ganun daw po yung pag ginagamit yung word ng hada. Okay? Example, 운동하다, to exercise. Ito rin, hihiwalayan natin yung noun niya sa verb. Undong, hiwalay, an, heyo. Okay? Paano naman kung gusto natin lagyan ng chi, anta sa mga ganito? In this case, hindi na natin sila hiwalayan. From this word, paano? Undong, ha. Lagyan na lang natin diretso. Chi, anayo. Okay, ganyan lang po siya. So, take note niya na lang. Pangit naman ang sulat ko dito. Okay? So, again, you can check here sa baba natin. Tingnan natin yung example.
눈이 와요? Is it snowing? 아니요. 눈이 nilagyan natin ng an and wayo. Always remember, dapat nasa harap niya yung an. Sa harap ng verb. Okay? It's just the same lang po naman dito. 자, 밥을 먹어요? Do you eat meal? Do you eat rice? 아니요. Ano daw kinakain niya? Bread. Bread. 밥을 안 먹어요. 빵을 먹어요. I don't eat rice. I eat bread. Okay? 빵을 먹어요. 밥을 안 먹어요. Ganun lang po. Okay, just check na lang po. Write your sentences here sa baba na lang. Now, let's check the conversation 2 natin. Let's listen first. Medyo mahaba siya tingnan pero kaya po natin yan. Sa 60. Okay, pakinggan po natin yung audio niya. 여보세요? 투이 씨, 하노이는 지금 날씨가 어때요? 비가 많이 와요. 서울에도 비가 와요? 아니요, 비가 안 와요. 그럼 많이 더워요? 오늘은 바람이 불어요. 별로 안 더워요. Okay, tingnan na natin yung sentence niya. Sabi niya, yoboseo. Pangalan lang po yung nagpapahaba dito, tsaka yung mga spaces lang, pero hindi po siya talaga mahaba. 투이 씨, 하노이는 지금 날씨가 어때요? 자, isahin po natin. Hanoi, this is Hanoi. This is in Vietnam. 지금 now, 날씨가, 자, ano yung tinutukoy natin? Yung weather. Ay, sorry, yung season, yeah, yung weather natin. Yung weather ay, how's the weather daw? How's the weather right now sa Hanoi? Sabi niya, P is a rain, di ba? Rain. P가 yung rain daw, 많이, a lot. 와요. Di ba? It means it's raining a lot. 서울에. We are talking about Seoul na location and nilagyan natin yung pero meron siyang kasunod na to, which means also. Seoul also. 비가 와요. Is it raining? 사비 niya, 아니요. 비가 space 안 와요. Pag we say it's raining, 네. 비가 와요. ganyan lang. Pero if no, 아니요. 비가 안 와요. It's not raining. Then, 그럼, okay? Then, 많이 더워요. Is it very hot? 오늘은, what's our subject? 오늘, today. 바람이 불어요. It's windy. diba? Sabi natin, it's windy. To be windy is 바람이 불다. 자, 바람이 불다. To be windy. 바람이 불어요. It's windy today. 별로. Which means not really. 안 더워요. It's not really hot. Okay? Pag sabing 별로 더워요. hindi natin masasabi yung 별로 더워요. Kasi etong 별로, it's giving negative na lahat. Okay? So, pag meron tayong 별로, automatic yung kasunod niya, may an or something negative particle. So, dito sinulat an. 별로 안 더워요. Okay? Now, repeat after me. Let's read together. 여보세요. 투이 씨, 하노이는
지금 날씨가 어때요? 비가 많이 와요. 서울에도 비가 와요? 아니요. 비가 안 와요. 그럼 많이 더워요? 오늘은 바람이 불어요. 별로 안 더워요. Okay. So now, pakinggan po natin with the script naman. 여보세요? 투이 씨, 하노이는 지금 날씨가 어때요? 비가 많이 와요. 서울에도 비가 와요? 아니요. 비가 안 와요. 그럼 많이 더워요? 오늘은 바람이 불어요. 별로 안 더워요. Okay, so hopefully meron po kayo narinig kahit medyo mahaba siya pakinggan. Pero if you keep repeating, makukuha niyo na din po yung sentence niya. Okay, don't worry, it's still easy pa rin po talaga siya. So, let's just skip here. And for this weather information, you can try to read it na lang while we're having our 10 minutes break. So after we have 10 minutes break, again, this is for your assignment. And then this listing also for your assignment. Hindi ko po siya check isa-isa kasi marami rin po tayo. So, after that, dito po tayo sa family and friends, which is marami din po talagang vocabulary dito. Kaya, magpahinga muna po tayo ng 10 minutes and after that, we came back here and let's start with our chapter 8. Sige po. Thank you so much, everyone, and 10 minutes break muna po tayo.